Nais ko pong ibahagi sa ating umaga ngayon, kaugnayan po sa karakter. Ano po ba ang karakter? What is character? Karakter ay isang uri ng buhay, isang matibay na paninindigan sa kanyang pananampalataya, isang taong matapat. Karakter, ibig sabihin, mayroon siyang katatagan, mayroon siyang kalinisan sa kanyang pananalita, sa kanyang ugali, sa kanyang puso, matuwid. Karakter, ito isang taong lumalakad sa katotohanan, mabait, matapat sa kanyang katungkulan, gumagawa ng kanyang gawain, gumagawa ng katuwiran kahit walang taong nakakakita. Karakter, gumagawa ng kabutihan sa kabila na siya ay itrato bilang isang masama. Iyan ang karakter. Karakter. Isang katanging-tanging katangian ng isang bagong nilalang. At tignan natin ngayon ang isang taong mayroong karakter. Isang magandang halimbawa na isang taong may karakter. Ito ay walang iba kundi si Joseph o si Jose. Samahan niyo kung buksan natin ang ating mga Bible sa Genesis chapter 39. Babasahin natin muli ang napakahabang talata, ngunit kailangan sapagkat ating titignan kung paano makikitaan si Jose ng isang karakter. Psalms 39. Genesis 39. The last time, atin itong pinag-aralan. Yung pagkakabilanggo. Ngayon naman, tignan natin karakter ni Joseph. Genesis 39, verse 1. Noon ay dinala si Jose sa Ehipto at binili siya ni Potifar sa mga Ismaelita na nagdala sa kanya roon. Si Potifar ay pinuno ni Faraon na kapitan ng bantay at isang taga-Ehipto. Ang Panginoon ay naging kasama ni Jose at siya'y naging lalaking maunlad. Siya'y nasa bahay ng kanyang among taga-Ehipto. Nakita ng kanyang amo na ang Panginoon ay kasama niya at ang lahat ng ginagawa ni Jose ay umuunlad sa kanyang buhay. Kaya't nakatagpo si Jose ng biyaya sa paningin niya at ginawa niyang kanyang katulong. Ipinamahalan niya kay Jose ang bahay niya at ang lahat niyang pag-aari ay inilagay sa kanyang pangangasiwa. Mula ng panahon na si Jose ay pamahalain sa kanyang bahay at sa lahat ng kanyang pag-aari, pinagpala ng Panginoon ang bahay ng taga-Ehipto. Ang pagpapala ng Panginoon ay dumating sa lahat ng kanyang pag-aari, sa bahay at sa parang. Kaya ipinamahalan niya ang lahat niyang pag-aari sa kamay ni Jose. At hindi siya nakikialam sa anumang bagay maliban sa tinapay na kanyang kinakain. Si Jose ay matipuno at makisig na lalaki. Pagkatapos ng mga bagay na ito, tinignan ni si Jose ng asawa ng kanyang Panginoon at sinabi, "Sipingan mo ako." Subalit siya'y tumanggi. At sinabi niya sa asawa ng kanyang Panginoon, "Tignan mo, ang aking Panginoon ay hindi nakikialam sa akin tungkol sa anumang bagay na nasa bahay at lahat ng kanyang pag-aari ay ipinamamahala sa aking kamay. Walang sinumang dakila kaysa akin sa bahay na ito. Walang anumang bagay ang ipinagkait sa akin, maliban sa iyo, sapagkat ikaw ay kanyang asawa. Paano nang magagawa ko itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos?" Kahit nakikiusap siya kay Jose, araw-araw ay hindi siya pumayag na siya'y sumiping o makisama sa kanya. Subalit isang araw nang siya'y pumasok sa bahay upang gawin ang kanyang gawain at walang sino mang tao sa bahay, siya'y pinigilan niya sa pamamagitan ng kanyang suot na sinasabi, "Sipingan mo ako." Subalit naiwan ni Jose ang kanyang suot sa kamay niya at siya'y tumakas palabas ng bahay. Nang makita niyang naiwan ang kanyang suot sa kamay niya,
at tumakas sa labas ng bahay. Siya'y tumawag ng mga tao sa kanyang bahay at sinabi sa kanila, tignan ninyo, ang aking asawa ay nagdala sa atin ng isang Hebreo upang tayo tuyain. Pinasok niya ako upang ako'y sipingan at ako'y nagsisisigaw ng malakas. Nang marinig niyang ako'y nagtaas ng tinig at nagsisisigaw, naiwanan niya ang kanyang suot sa aking tabi at tumakas, lumabas ng bahay. Pagkatapos ay iningatan niya ang kasuotan ni Jose hanggang sa pagdating ng kanyang amo sa kanyang bahay. Sinabi niya sa kanya ang mga salita rin ito na nagsasabi, pinasok ako ng aliping Hebreo na iyong dinala sa atin upang tuyain ako. Nang nagtaas ako ng aking tinig at ako'y nagsisisigaw, kanyang naiwan ang suot niya sa aking tabi at tumakas na palabas. Nang marinig ng kanyang amo ang mga sinabi ng kanyang asawa na sinasabi, ganito ang ginawa sa akin ng iyong alipin, ay nag-alab ang kanyang galit. Kinuha si Jose ng kanyang Panginoon at inilagay sa bilangguan sa lugar na pinagkukulungan ng mga bilanggo ng hari. Subalit, kasama ni Jose ang Panginoon at nagpakita sa kanya ng tapat na pag-ibig at pinagkalooban siya ng biyaya sa paningin ng bantay sa bilangguan. Ipinamahala ng bantay sa bilangguan sa pangangalaga ni Jose ang lahat sa mga bilanggo na nasa bilangguan at anumang ginagawa nila roon, siya ang gumagawa. Hindi pinakialaman ng bantay sa bilangguan ang anumang bagay na nasa pamamahala ni Jose, sapagkat ang Panginoon ay kasama niya. Anumang kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon. Ito ang salita ng Panginoon, tayo ay nanangin. Opo, Panginoon, nais naming makita ang karakter ni Jose. At amin pong maikumpara ang aming mga sarili. Hindi po ikumpara ang aming sarili sa mga tao, sa mga kasama namin, kundi ikumpara namin ang aming sarili sa inyong salita, sa kasaysayan ng inyong mga tao kung paano dapat magkaroon ng pananagumpay at pagbabago ng aming pong karakter. Tulungan niyo kami ngayong umaga. In Jesus' name we pray. Now, paano makikita kay Jose bilang isang taong may karakter? Gaya ng aking sinabi, karakter, ito yung taong mayroong integridad, mayroong dignidad, gumagawa ng mabuti sa kabila na siya minamaltrato, tapat sa kanyang tungkulin, tapat sa kanyang panampalataya, tapat sa kanyang Panginoon. Gumagawa siya ng tama, matuwid, mabait, matulungin, tumatayo sa kanyang panindigan, tumatayo sa kanyang panampalataya. That's a man of character. At yan ay si Jose. Now, ano makikita natin kay Jose kung bakit nahahayag o lumalantad ang kanyang karakter? Mayroon pong tatlong pangyayari dito sa buhay ni Jose. Una, makikita natin ang karakter kay Jose sa kabila ng pagmamaltrato sa kanya. Minaltrato ng gusto itong si Jose. Verses 1 hanggang 6, kinuwento riyan na si pinagkanulo, bunga ng pagkanulo ng kanyang mga kapatid. Nakikita natin sa chapter 37, chapter 38, kung paanong si Jose, siya ay pinaratangan, binintangan, at binugbog, iniulog sa balon ng kanyang mga kapatid, ipinagkanulo, ibinenta siya sa mga mangangalakal, at ang mga mangangalakal naman ito, ibinenta si Jose dito sa Ehipto, na walang iba kundi si Potiphar. Siya ay pinagkanulo, pinagtaksilan sa kabila ng kanyang katapatan. Ang kanyang karakter ay dala-dala ni Jose. Tapat siya kung magsalita, tapat siya kung mangusap. Ano mang ginagawa ng kanyang mga kapatid, tapat niyang isinasabi sa kanyang ama sapagkat humihingi ng paliwanag itong ama niyang si Jacob. Ngunit sa kabila ng ito,
Si Jose ay pinagkanulo. Ibinenta siya, pinagtaksilan siya ng kanyang mga kapatid. Pero nanatili ang kanyang kahinahunan, nanatili ang kanyang katapatan, nanatili ang kanyang katwiran. Hindi siya lumaban, hindi siya nagsalita ng masakit laban sa kanyang mga kapatid, kundi ang magmakaawa. That's character. Hindi sumasagot. Tulad ng ating Panginoon, 1 Peter chapter 2, verse 24, bagamat ang ating Panginoon ay binugbog, sinaktan, sinaksak, ipinako sa krus, pero kaputok man sa kanyang labi, walang lumalabas ng salita na siya pinamkaan niya mga tao sa kanyang ginagawa. Tahimik siya. Alam natin, bawat Kristiyano taglay ang karakter ng ating Panginoon. Hindi lamang karakter, kundi ang Espiritu ng Kristo nasa mga Kristiyano. At dapat lang itong makita sa atin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ginawa kay Jose, sa kanyang sa pagmamaltrato sa kanya, sa pagkakanulo sa kanya, sa pagtataksan sa kanya, napanatili niya ang kanyang karakter. Ang kanyang katangian. Piling-piling katangian. Kaya naman, makikita natin dito sa verse 2, minahal siya ng Diyos. Minahal siya ng Diyos. Ang sabi sa verse 2, ang Panginoon ay naging kasama ni Jose. Dahil sa kanyang karakter, napanatili niyang siya'y mababa, napanatili siyang tapat sa kabila ng pagmamaltrato sa kanya, minahal siya ng Diyos. Dahil kapiling niya ang Diyos. At hindi lamang minahal ng Diyos, siya'y pinagpala ng Diyos. Verse 3 hanggang 6, verse 6, lahat ng ginagawa ni Jose sa kanyang amo, si Potiphar, pinagpapala. Kaya naman yung amo ng si Potiphar ay umunlad. Ang kanyang kabuhayan, ang kanyang sambahayan at kanyang kabukiran ay may umuunlad dahil si Jose ang nangangasiwa at si Jose ay nanatili sa kanyang karakter. Alam niyo, sa isang kumpanya, umaasenso ang kumpanya dahil po sa mga tao may karakter. Kahit walang nakakakita, ginagawa ang kanilang katungkulan. Kahit wala silang overtime, gumagawa pa rin sapagkat nais nila ng trabaho. Nais nilang maglingkod. Karakter. Kaya naman, si Jose ay pinagpala ng Diyos. Nakatagpo siya ng biyaya sa Diyos. At dahil dyan, si Jose ay napakarilag sa mata ng Diyos. Si kaibig-ibig sa mata ng Diyos. Tignan sabi sa verse 6, kaya pinamahalan niya ang lahat niyang pag-aari sa kamay ni Jose at hindi siya nakikialam sa anumang bagay maliban sa tinapay ng kanyang kinakainan. Si Jose ay matipuno at makisig na lalaki. Yun ang pagkakasabi niyan. Pero ang ibig sabihin doon, siya ay makisig at matipuno sa mata ng Diyos. Napakarilag ni Jose. He's a beautiful man because of his character. Alam niyo, ang isang tao mayroong karakter, may dignidad, may integridad, mapagkatiwalaan. Sa anong lugar, ano bang pangyayari, ano bang kalagayan, napakaganda niya. Napakarilag siya. At yan, si Jose, sa kabila ng pagmamaltrato, sa kabila ng pagtataksil sa kanya, napanatili niya ang kanyang karakter. Saan? Pag-karakter. At hindi lang yun. Ikalawa, makikita natin ang karakter kay Jose sa kabila ng pagkamarkado siya niya sa kasiraan. Markado siya ng mga tao, talagang kasiraan ang tinutubla sa kanya. Masamang pangalan ang lumalabas kay Jose. Markado siya sa lahat ng tao. Maging sa kanyang mga kapatid. Markado siya. Maring tayo rin, gano'n. Wala nang tingin, wala nang pagpaniwala sa ating tao, kundi ikaw ay isang masama. Minsan siguro nakitaan ka ng pagkakamali. Ngayon, markado ka na ng lahat. Ikaw ay hindi taong tapat. Eto si Jose. Markado siya. At siya naging tudlaan ng mga pang-aakit, ng tukso. Tinutukso siya para gibain ang kanyang karakter. Tinutukso siya upang palambutin ang kanyang puso tungo sa kasamaan. Pero
Pero si Jose, nanatili sa kanyang karakter. Anong sinabi rito ng Mrs. Potiphar? Tinutokso siya. At ang sabi ni Mrs. Potiphar, sipingan mo ko. At hindi lamang minsan, araw-araw, hinahamon siya, sinagtudlaan ng temptations. Gusto siyang sirain sa kanyang pagkatao. Inaakit siyang maigi. Lahat ng paraan ginagawa ni Mrs. Potiphar upang magiba ang karakter ni Joseph. At alam natin, lahat ng klase ng temptations, lahat ng panunodla na ginagawa ng sino mang tao, sa likuran niyan ay walang iba kundi si Satanas. Siya ang nais gumiba sa ating buhay. Tanda natin si Kristo, siya man ay tinudla din ni Satanas. Matthew chapter 4 hanggang verse 10. Ang sabi ni Satanas, nung nagugutom na si Jesus, dahil 40 days and 40 nights siyang nag-fasting, at sa kalagayan yung tao si Jesus. At mahina si Jesus. At kapag ang tao ay nasa kahinaan, nasa lowest point of his spirit, kadalasan dyan, tayo ay target ng mga iba't-ibang tukso. At alam natin, behind that is Satan. Kaya sabi ni Satanas kay Jesus Christ, kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, gawin mo tinapay. Ang patong ito, may kapangyarihan ka. Ba't mo hayang magugutom ka? Gawin mo! Pero nanatili ang Panginoon sa kalooban ng Diyos sa kanyang karakter. Ang sabi ni Jesus Christ, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Dahil kung ginawa ni Christ yun, sinunod niya ang temptation ni Satanas, pinakita niya, nagmayabang siya, kaya pa nang gumawa ng tinapay sa pamagitan ng bato. Nagagawa ni Jesus Christ doon, pero pinatili niya ang kanyang karakter. At pagkatapos, hindi pa rin lumubay si Satanas kay Jesus Christ. Ano yung dalawang tukso? Ang sabi nito ni Satanas, kung talagang ikaw anak ng tao, anak ng Diyos, abay lumundag ka from pinakil hanggang ibaba. Dahil sinasabi sa banal na kasulatan, nakapractice sa iyo, hindi sasayang ang iyong paa sa lupa, walang buto mababasag dahil sasaluhin ka ng anghel. Sikat ka! Kapag ka ikaw nagpatihulog dyan, kitang-kita ng tao. Pero sabi ni Jesus Christ, nasusulat sa Tanas, huwag mong susubukin ng Diyos. Huwag mong susubukin ng Diyos sapagkat oras sa sinubok ang Diyos, sila ang karakter. At hindi pa rin tumigil si Satanas. Dinala si Jesus Christ sa pinakamataas na lugar. At ipinatanaw ang lahat ng kagandahan ng sanlibutan. At ang sabi sa Satanas, nasa kapangyarihan ko lahat ng bagay na yan. Magpapapasayo yan kung sasamba ka sa akin ngayon. Ang sabi ng Panginoon, nasusulat sa Tanas. Lumayas ka sa aking tabi. Wala kang ibang paglilingkuran at sasambahin maliban sa Diyos lamang. Ito yung ugali ni Joseph. Nung araw-araw siyang tinutokso. Ang sabi ni Joseph, paano ko magagawa ang kasamaang yan? Yung aking amo, ang iyong mister, napakabuti sa akin. Tsaka isa pa, kung gagawin ko yan, ang tinatalikuran ng Diyos. Napanatili ni Joseph ang kanyang karakter sa kabila ng markado siya sa lahat ng tukso, sa lahat ng panlalait, sa lahat ng paraan para gibayin siya. Ano nangyari kay Joseph? Verse 8 and 9, unang-una, nanatili siyang totoo sa kanyang pagkatao. Hindi siya nangatwiran para ipagtanggol ang kanyang sarili. Kundi, he remained true to himself, faithful to himself. Ang sabi sa verse 8 and 9, ang sabi, subalit siya'y tumanggi at sinabi niya sa asawa ng kanyang Panginoon, tignan mo, ang aking Panginoon ay hindi nakikialam sa akin tungkol sa anumang bagay na nasa bahay at lahat ng kanyang pag-aari ay pinamahana sa aking kamay. Walang sino mang dakila kay sa akin sa bahay na ito. Walang anumang bagay ang pinagkait sa akin maliban sa iyo.
katiwala lamang. At dahil ako'y alipin at katiwala, hindi ako maaaring sumobra dyan sa aking karapatan. Nanatili siyang totoo sa kanyang sarili. Hindi niya pinagmataas ang kanyang sarili. Sabi, pinagpapala kayo dahil sa akin. Kung wala ako, hindi kayo pagpapalain. No, he remained true to himself. Alipin lang ako. Lingkod lang ako. Kasalanan yun. Napanatili niya. At ikalawa, napanatili niya ang kanyang karakter dahil araw-araw siyang tinutokso. Ni Mrs. Potiphar, ang sabi sa verse 10, kahit nakikiusap siya kay Jose araw-araw. Kita niyo, marahil mayroon tayong mga bagay na hinahangad ng ating sarili at nakikita natin na araw-araw na hinahamon ang ating karakter para maabot yung bagay na yun na alam natin hindi ito dapat gawin. Araw-araw. Amen. Your character. At hindi na yun, nabitag pa itong si Jose. Isang araw, walang mga tao sa bahay. At tanging si Mrs. Potiphar lamang. At si Jose nung pumasok siya, abay sinungkapan siya agad ni Mrs. Potiphar, hinuwakan ng kanyang baro, at nagmamakaawang sisipingan. Pero ang ginawa ni Jose, siya'y tumakas. At lumabas ng bahay. Yan ang paglaban sa tukso. Hindi makipagbuno sa tukso, kundi takas at lumabas. Marami pong nag-struggle sa tukso. Talagang magbigat eh. Kaya talagang, mahina ako, malakas ang kapit ng mundo talaga. Anong ginawa mo? Wala eh. Bumigay talaga. Hindi. Tumakas ka at lumabas. You're the best solution pagdating sa tukso. Verse 11, subalit isang araw nang siya'y pumasok sa bahay upang gawin ang kanyang gawain at walang sino mang tao sa bahay. Siya'y pinigilan niya sa pamagitan ng kanyang suot na sinasabi, sipingan mo ako. Subalit naiwan ni Jose. Bakit naiwan ni Jose ang kanyang balabay? Tumakbo siya eh. Hindi siya sumasayaw sa tukso. Minsan tayo, alam natin tukso, pero sumasayaw tayo sa palad ng tukso. Kaya pagdating, hindi mo tatagal pagsaka, balik ka ulit sa iyong mission. Pero si Jose, anong ginawa niya? Subalit na iwan ni Jose ang kanyang suot sa kamay niya at siya tumakas papalabas ng bahay. Yun ang solusyon. Pero kaya paman, mansyado pa rin si Jose. Sa kabila ng kanyang malinis na karakter, sa kabila ng kanyang pagpapanatili, ng kanyang pagkatao, ng kanyang katangian, yung quality of life, pero mansyado pa rin si Jose. Kapag mansyado ka, talagang may mansya ka. Ang tingin sa'yo, wala ka na. Mansyado ka. Paano naging mansyado ito? Alam mo, anong ginawa ni Mrs. Potiphar? Tinago niya yung baro ni Jose. Pagkatapos pinagsasabi niya sa mga tao, eto, ebidensya, oh. Pinasok ako. Gusto akong sipingan. Pagkatapos, pagdating ng kanyang mister, si Potiphar, tingnan mo yung alipin na dinala mo sa atin. Tinuya tayo. Pinastos tayo. Pinasok ako. Ito katunayan, oh. Ano nangyari kay Potiphar? Nagbagal yung kanyang galit at kanyang ipinakulong si Jose. Naniwala si Potiphar. Yan ang problema eh. Baka isang kaso lang ang pinapakinggan at nag-stick lang siya roon sa paliwanag ni Mrs. Potiphar. Walang witness eh. Yan ang nangyari. Ngunit si Jose, nanatili siyang totoo kay Potiphar. Nanatiling totoo si Potiphar. Totoo sa kanyang sarili. At higit sa lahat, totoo sa kanyang Diyos. Kaya naman si Jose, because of his character, siya ay minamahal
ng Diyos. Ikatlo, nakita natin ang karakter ni Jose nung siya ay matratuhin. Nakita natin ang kanyang karakter nung siya ay markahan bilang isang taong tudlaan ng temptation. Ngayon naman, makikita natin ang karakter kay Jose sa kabila ng pagkabilanggo sa kanya. Ibinalanggo si Jose. Verse 21, 20 to 23. Kinuha si Jose ng kanyang Panginoon at inilagay sa bilangguan sa lugar na pinagpukulungan ng mga bilanggo ng hari. Pag sinabing bilanggo ng mga hari, matitinding klaseng bilanggo ito, mga kapatid. Kasi mismo ng hari ang nagpabilanggo sa kanila. Ang nagpabilanggo kay Jose ay ang katiwala lamang ng hari o ng paraon, si Potiphar. Pero, nung mabilanggo si Jose, nanatili pa rin ang kanyang karakter, pinakayaan pa siya doon. Verse 21, ang sabi, subalit kasama ni Jose ang Panginoon at nagpakita sa kanya ng tapat na pag-ibig. Wow! Minsan kawawa tayo, no? At dahil kawawang-kawawa tayo sa ating sitwasyon, anong ginagawa natin? Kinakawawa din natin ang ating sarili, namumuhay tayo sa self-pity. At ang self-pity, ito'y nag-uudyok sa atin para tayo magkasalan laban sa Diyos sapagkat self-pity, ito'y kawalang pagtitiwala sa Diyos. Ngunit itong si Jose, sa kabila na siya'y pinilanggo, siya'y minaltrato, siya'y minarkahan, siya'y dinungisan, mansyado siya, pero nanatili ang kanyang karakter. Kaya naman siya ay pinagpakitaan ng biyaya ng Diyos. At anong biyaya yung pinagpakita ng Panginoon dito? Nakita ba natin yung biyaya kay Jose? Kita-kita natin. Basahin natin yung kasunod ng 21. Alam sabi, at pinagkalooban siya ng biyaya sa paningin ng bantay sa bilangguan. Kalahin mo, grabing mga bilanggo ito. Pati yung bilanggo, bantay ng bilanggo, grabe din na klaseng makasalanan, berdugo ito. Pero nagpakita ang Diyos kay Jose ng tapat na pag-ibig, pinagkalooban siya ng biyaya sa paningin ng bantay, walang makagalaw kay Jose. Now, brothers and sisters, kung kayo man ay minamaltrato ng sino mang tao, gaano man ito makapangyarihan, at ang tiwala ninyo ay hindi nawawala sa Panginoon, pinanatili ninyo yung karakter, ang Diyos ang magbigay ng biyaya sa iyo para walang sino mang makapanakit sa iyo. Kaya nga tayo nabubuhay sa panampalataya. Pero ang panampalataya natin, batay sa ginagawa ng Diyos at batay sa kanyang pagkasoberano, batay sa kanyang pagkukontrol sa atin. At ano pang biyaya ang pinagkaloob ng Diyos? Kaya verse 22, ipinamahala ng bantay. Now, sino kaya ang may utos sa bantay na gawing tagapamahala si Jose sa bilangguan at pangangalaga sa lahat ng bilanggo na nasa bilangguan? Wow! Ginawa siyang tagapamahala. Hindi siya ginalaw, kundi kinilala siya. Itinaas pa siya. Akalain mga berdogong mga kriminal na ito. At yung bantay sa bilangguan, hindi basta-basta bantay yun. Hindi basta-basta tao, hindi basta-basta makasalanan yun. O berdogo, higit yung berdogo sa lahat ng nakabilanggo. Dahil siya yung may kayang mamahala sa lahat ng klase ng berdogong makasalanan. Siya yung mayor. Sa bilangguan. Siya yung amo. Lahat ng bilanggo, hahalik sa kanyang paa, hahalik sa kanyang puwet kung gusto niya. Mayor yun eh. Tagapamahala. Ngayon, ibinigay kay Jose. Ibinigay kay Jose. Siya yung mayor ngayon. Naalala ko yung
nandun kami sa Manila City Jail. Yung mayor, yun ang unang kong kinakaibigan. Dahil kontrolado niya lahat ng klase ng selda ron. Yun ang unang kong kinakaibigan. Kaya yung matinding criminal din, yung pumatay nung, sino may pinatay sa jail sa Juice Bridge. No? Ito yung bayaw ni JR. Ha? Okay. Yun na nga. Si Joey. Yan yung number 1 sharpshooter pumatay doon sa mataas na tao doon sa Juice Bridge. At yun ang sakyan namin ni Rudolph noon. Yun ang pinupuntahan namin noon. Pero ang una namin kinakaibigan ay yung mayor. Kasi isang ganun ng mayor, tiklop lahat yan. Luhod lahat yan. Mayor. So nakita natin dito, si Jose, ngayon ang kinatatakutan ng lahat ng klase ng bilanggo. Bakit kaya kinatakutan si Jose? Tingnan natin, paano itong pagpapalang ginawa sa kanya? Ang sabi rito, 22, ipinamahala ng kamay, ng bantay sa bilangguan sa pangalaga ni Jose, lahat ng mga bilanggo na nasa bilangguan. Paano niya pinamalaan? Ang sabi, at anumang ginagawa nila roon, siya ang gumagawa. Karakter! Hindi siya pala utos! Hindi siya mayor na kinatatakutan! Kundi mayor na minamahal. Mayor na hinahangaan. Mayor na tinaingitan na sa nagayan din ang ugali ko. Akalain mo, trabaho ko na. Ginagawa pa niya. Hindi siya pala utos. A man of character. Hindi mayor, kundi minor. Siya yung gumagawa. Sa lahat. Hindi para makita. Hindi para maging example. Hindi, kundi dahil may karakter. Sa bahay, kapag kayo naiwanan, wala nakakita, hinugasan niyo ba yung mga hugasan sa lababo? Nagwawalis ba kayo? Nagbubunot ba? O naglalaba kaya? That's character. Kung kayo ay nag-iisa sa bahay, hawak ninyo ang internet. Anong pinapanood ninyo? Anong tinitignan ninyo? Character. Character. Yan si Jose. Isang tao may karakter. Ano pong leksyon? Ang makikita natin dito sa karakter ni Jose. Itong kalatohanan, mga kapatid, bilang Kristiyano, tanggapin natin. Sometimes, life is unfair. Yan ang kalatohanan. Minsan ang buhay ay unfair talaga. Hindi makatarungan. Kung kailan naman ako Kristiyano na, bakit nangyayari ito? Bakit nagdurog ko ang puso ko, bakit ganito nangyayari sa akin? Para akong nandoon sa salangan na nag-aapoy. Ako na lamang aking tinutudla. Ako na lamang napupula. Pero si Jose, siya yung pinabilanggo. Kung kailan matibay ang kanyang karakter, pinabilanggo siya. Bakit? Tanda natin, yan ang realidad. Sometimes life is unfair. Unfair talaga. Natandaan din natin naman si Jose, siya yung pinabalanggo dahil hindi dahil sa isang masama. Hindi dahil siya gumagawa ng kasamaan, kundi dahil sa kasamaan ng ibang tao. Yan ang tignan natin. Minsan tayo'y napapahama dahil sa kasamaan ng ibang tao, hindi sa'yo. Kaya mo sabihin na unfair ang Diyos sa buhay ko. Yan ang realidad. Paano nangyari ito? Bakit pinapiran ko si Jose? Dahil sa kanyang panindigan sa katotohanan, dahil sa kanyang pagmamahal sa Diyos, dahil sa kanyang pag-ibig sa Diyos, dahil
Sino bang tunay ng lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig? Minsan, hindi ka natin unfair. Pero totoo nun, a blessing. Sapagkat nakabahagi ka sa paghihirap ni Kristo. Nakabahagi ka sa kanyang pagdurusa. You are like Christ. Huwag niyo sabihin na dahil kayo lumalapit sa Diyos, lalong gumugulo buhay niyo. Kaya ayaw ko nang umaten. Yan ang ating kadalasang, yan ang ating kadalasang katwiran ng araw. Pero totoo nun, mali. Kasi yun ang patunay na ikaw ay nalalapit sa Diyos. Hindi ka malasan ang lumapit sa Diyos, kaya ka nagkaroon ng mga problema at pagsubok. No. Yun ang patunay na ikaw ay malapit sa Diyos. Sapagkat ang sino bang naglalapit sa Panginoon, makakaasa talaga ng mga pag-uusig. Dahil ang halimbawa na lang, di ba? Yung mangga na hitik sa bunga, at akong puli ko eh. No? Talagang hitik na hitik, at talagang naninilaw at namumula na. Kung kailan namumula yung manggang yun, alam nyo, doon pinapato. Pilit nilalaglag. Bakit? Gusto nilang matikman yung sarap na ipinapakita mo sa iyong sarili. Kaso nga lamang kumisa, tayo yung nasasaktan. Kaya nais tumikim sa ating kasarapan, naasiman. Naasiman. Pero kung manatili tayo sa ating karakter, nagliliwanag tayo sa kabila ng kadiliman ng sanlibutan, nakikita ang ating mabubuting gawa, someday, somehow, matututo rin sila magpuri sa Diyos. Ikalawa, na leksyon. Lagi mong alalahanin ng Diyos ay hindi salawahan. Hindi siya pabago-bago nag-isip. Mahal kita ngayon, sa mata, hindi na ngayon. Hindi salawahan ng Diyos. Once na ang Diyos ipinalot sa iyo ang kanyang biyaya, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamalasakit, hindi mababago yun. Ano man ang maging sirkumstansya mo sa buhay, ano mang klaseng buhay ang dinadaanan mo, lubak-lubak, kabundukan, kabatuhan, at ilog ang iyong nilakaran, pero ang Diyos nananatili pa rin ang kanyang pagmamahal sa iyo. Hindi mababago yan. Kahit sirkumstansya pa ang mabago, hindi mababago ang Diyos. Yun yung sabi sa verse 21. Ngunit subalit kasama ni Jose ang Panginoon at nagpakita sa kanya ng tapat na pag-ibig. Saan si Jose nito? Nasa loob ng bilangguan. Pero nakabihis siya ng presensya ng Diyos. Nakayusi pa rin ang presensya ng Diyos kahit siya ay naroon sa loob ng bilangguan. Nakayusi pa rin ang provisions ng Panginoon. Pinagpapala siya sa loob ng bilangguan. Nakayusi pa rin ang kapayapaan ng Diyos. Mayroon siyang kapayapaan, hindi lamang kapayapaan ng kanyang isipan, kundi kapayapaan sa kapwa mga bilanggo. Ni isang pait o ni isang paratang na lumabas sa labi ni Jose, wala kang maririnig. He remains faithful to his character. Stand for his character. Tanda natin nun, hindi po salawahan ng Diyos. Kailanman hindi siya salawahan. Minsan, faithless tayo sa ating sarili. But God will remain faithful because He cannot deny Himself. Hindi niya pwedeng tanggihan ang kanyang pag-ibig sa iyo. No matter what. Kapag ikay tinubos, nagkabali-balintong ang buhay mo sa pagkakamali, hindi iiwanan ng Panginoon. Lalo ka pa niyang bibigyan ng mabibigat na mga pagsubok upang ikaw ay tuwid at maging banal.
sa kanyang harapan. Sometimes it hurts talaga eh. Painful talaga ang love ng Panginoon bakit? Because ang pag-ibig ng Diyos hindi nagtatangi. Perfect and righteous. Just ang pag-ibig. Yun ang nasa natin. Hindi siya salawaan. And thirdly, laging asahan na ang circumstansya mo ngayon ay hindi panghabang panahon. May katapusan yan. Sabi nga ni Glo kanina eh. Matatapos yan, Pastor. Very easy. Pero kung wala kang faith, kung wala kang relasyon sa Panginoon, umaasa ka lamang sa kalikasan. Natural healing. Kung tawagin. Pero alam mo, ang God ang may kontrol ng lahat. Soberano siya. Bawat bahagi, lahat ng pangyari, Romans 8:28, lahat ng bagay, ikasama siyang gumagawa para sa iyong kabutihan. At hindi magtatapos sa walang hanggan ang iyong kabigatan, ang iyong problema. Tignan mo si Jose, saan siya nag-end up? Tignan niyo ang sabi sa chapter 41, verse 42 to 44. After no sufferings na yon, na napakatagal sa bilangguan, mga kapatid, ano nangyari? Verse 42. Inalis ng Faraon sa kamay niya ang kanyang singsing at inilagay sa kamay ni Jose. At siya'y sinuotan ng pinong lino at inilagay ang isang kwintas na ginto sa kanyang leeg. Siya'y pinasakay niya sa karwahe na para sa ikalawang pinakamataas na pinuno at sila'y sumisigaw sa unahan niya, "Lumuhod kayo!" Sa gayoy, inilagay siya bilang puno sa buong lupain ng Egypto. Sinabi ng Faraon kay Jose, "Ako ang Faraon, at kung walang pag-asang ayon mula sa iyo, ay hindi magtataas ang sinumang tao ng kanyang kamay o ng kanyang paa sa buong lupain ng Egypto." Wow! Because of Joseph's character. Kitang-kita. Hindi po nagpatuloy ang sirkunstansya sa buhay ni Jose. At pinag-reminder para sa atin, pagmamaltrato, pagtataksil mula sa kanyang pamilya, hindi nakasira kay Jose. Napanatili niya ang kanyang karakter. Paghamak dahil sa dinanas na kayang gawain sa bilangguan, hindi nakasira ng karakter ni Jose. Tukso at pang-aakit, hindi nakasira kay Jose. Kahiyan at paninira, hindi nakasira kay Jose. Pagkilos sa loob ng kulungan, hindi nakasira kay Jose. At pagtaas at pananagumpay na tinanggap ni Jose, hindi rin nasira ang karakter ni Jose. Yan ang ating ingatan, sapagkat kung kailan tayo umaangat, doon nagsisimulang mag-deteriorate ang ating karakter. Yumayabang tayo. Pero si Jose, ang halimbawa, a man of character. Nawa, panatilihin natin ito sa atin. Mga puso, ay wala. Opo, Panginoon, ang katangian, karakter na iyong inilagay sa aming mga puso, patuloy itong nanginginang, kumikinang sa ilalim ng tubig, sa gitna ng apoy. O Panginoon, laging ikaw ang sumusustento at nagpuprovide upang mapanatili ito sa aming mga buhay. Nawa mo, tulungan niyo kami maging isang tao may karakter. In Jesus' name.